Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga panalig, di ka nag-iisa. Pinadadala ni Jesus ang patnubay, ang Espiritu Santo na gumagabay sa atin. Huwag mong gagawin ang anumang bagay ng mag-isa. Magpasama ka lagi sa Diyos. At sa mga pagkakataong tayo nalayo sa Panginoon, nagkasala tayo, nagkamali, magbalik tayo sa Diyos na laging handang magpatawad. Laging handa tayong tanggapin. Humingi tayo sa Panginoon ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan. Ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Natili kami roon ng ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira, at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa panlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya'y papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang pagtanggap ng tagumpay ay kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak.
ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon nang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalala ninyo, pinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Magandang umaga, mga kapanalig. Good morning po sa inyo. Napansin mo ba, kapanalig? May mga pagkakataon sobra yung hirap, ang bigat ng problema. May mga pagkakataon napakasakit ang nararamdaman, pero nalalagpasan, napagdadaanan, napagtatagumpayan, at alam mo ang dahilan, si Lord iyon. Kasi kung ikaw lamang, naku, hindi natin kaya. Kung tayo lamang, naku, baka nadala na tayo ng tukso, nadala na tayo ng kasamaan, pero patuloy tayong nagmahal, patuloy tayong gumawa ng mabuti, patuloy tayong sumunod sa Diyos. At nagawa natin yon hindi dahil sa lakas natin bilang tao, bagkus dahil sa grasya na pinagkakaloob ng Diyos. Katulad ng sinabi sa ating Ebanghelyo, ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan ay ipadadala mula sa Ama, susuguin ni Jesus. Kapanalig, huwag mong gagawin ang anumang bagay ng mag-isa. Matatakot ka, susuko ka, at baka hindi mo nasimulan. Kung meron kang gagawin mamaya, merong mga projects, mga final examinations, meron kang trabaho, merong mga presentation sa opisina, meron kang kailangang ibenta sa palengke, kailangan mong kumita ng malaki ngayong araw na ito, pero alam mong kulang ang iyong kakayahan. Wag mong gagawing mag-isa, ha? Lumapit ka muna sa Diyos. Isinusugo ng Ama kasama ng ating Panginoong Jesucristo, isinusugo ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan. Pero kinakailangang buksan mo ang iyong puso, kapanalig. At pwede mong dasalin, come Holy Spirit, I need you. Kasi kinakabahan po ako, come Holy Spirit, I pray. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Come Holy Spirit, imposible to, napakahirap nito.
At magugulat ka, kapanalig, sa paghingi mo ng tulong sa Diyos, sa paghingi mo ng Espiritu Santo, talagang tatanggapin mo ang Espiritu ng Diyos na siyang papatnubay sa iyo, gagabay sa iyo, magpapalakas sa iyo. At makikita mo ang isang napakalaking milagro. Makikita mo ang isang tagumpay na alam mo, hindi kayang gawin ng tao, pero nagawa mo dahil sa grasya ng Diyos. Dahil ipinadala, tinanggap mo, ginabayan ka ng Espiritu Santo. Huwag na huwag mong gagawin ang anumang bagay ng mag-isa. Opo, we all have problems. May problema ka ba, kapanalig? Opo naman. May problema ka ba sa love life? May problema ka ba sa pag-aaral? Naku, patapos na ngayon pag-aaral. May problema ka ba sa trabaho? May problema ka ba sa pamilya? May problema ka ba? Oo naman. Yung problema na yan, masosolve. Tapos may darating na naman, panibagong problema. Pero bakit ka panalig? Kahit ang dami-dami mong problema, hindi lamang po sunod-sunod, bago sabay-sabay dumarating. Bakit parang blooming ka? Sa kabila ng napakatinding init, napaka-mainit na panahon, bakit kayang-kaya mong umiti? Kahit pinapawisan ka, bakit patuloy ka na nagsisimba, nagsiserve ka pa sa simbahan? Paano mo nagagawa na patuloy na gumawa ng mabuti sa kabila ng matinding mga problema sa buhay? Kasi di ba, hinaharap mo yung problema, hindi mag-isa. Hinaharap mo yung problema ng kasama ang Diyos. Hinaharap mo yung problema kasama yung mga tao na pinadadala ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo, sabi din ng psychology, wag na wag mong haharapin ang anumang hirap ng mag-isa. Magpatulong ka. At kung meron kang mabigat na dinadala, kapanalig, kailangan mong i-share iyan, kailangan mong sabihin yan. Hindi pwedeng nasa puso mo lang yan, kailangan mong sabihin yan. At kailangan mong sabihin yan sa isang tao na mapagkakatiwalaan. Meron kang mga kaibigan, share mo yan sa mga kaibigan. Opo, may mga pagkakataon, wala silang may papayo, pero yung bang alam mong may nakinig sa'yo, sapat na yon. At napakaganda, kapanalig, tayo bilang Katoliko, pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang sakramento ng pakikipagkasundo. Mangumpisal ka. Kailangan mong mangumpisal. Kailangan mo ng isang tao na magsasabi sa'yo, magdadasal para sa'yo, at magsisigurado sa'yo na ikaw ay pinatatawad sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kailangan mo ng kasama. Tanggapin mo yung mga kasama na pinadadala ng Diyos sa buhay mo. At kahit mga hindi mo kilala, pero yung mga pari, okay, mga madre, mga tao na mapagkakatiwalaan, humingi ka ng panalangin sa kanila. Salamat, kapanalig, kasi binibigyan mo kami ng pagkakataon, ang Radyo Veritas, na maging kasama mo sa paglalakbay sa buhay na ito. At kahit anong oras na madaling araw na. Pero isang malaking karangalan na kami yung nakakasama mo. Ito po yung nagbibigay sa amin ng gana at lakas ng loob. Kasi alam namin, merong isa, dalawa, higit pa. Ang dami Ang dami ninyo, kapanalig. 12:00 ng gabi, gising pa, nagsisimba. Kayo po yung nagbibigay sa amin ng inspirasyon na magpatuloy, na maglingkod sa pamamagitan po ng Healing Touch, sa pamamagitan po ng Healing Mass, sa pamamagitan po ng maikling Holy Hour, pagpaparangal sa banal na Santissimo. Ito yung kaya naming gawin. Ang kaya mong gawin, makinig sa radyo. Yung imposible, hindi natin kaya. Pero dun sa paglilingkod natin, dun sa pagbubukas ng ating puso, doon pumapayag tayo, ang Diyos ang gumawa ng imposible
sa ating buhay. Don't do anything alone. May mga tao na pinadadala ang Diyos para samahan ka. Kapanalig, tandaan mo, ang problema, yes, ang problema, minsan galing sa Diyos. Bakit magbibigay si Lord ng problema? Kasi ang problema na galing sa Diyos ay dinisenyo ng Diyos upang matuto ka na humingi ng tulong. Kasi ang galing mo ang lakas mo. Akala mo, alam mo lahat. Akala mo, kaya mong gawin lahat. Ayan, dumating yung problema. Para turuan ka. Para turuan ka na makipagkaibigan. Para turuan ka na pahalagahan yung pamilya. Dumating yung problema para turuan ka na magpakumbaba. Para turuan ka na humingi ng tulong. At magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Ang problema, minsan galing kay Lord. Pero hindi para ipahama ka, magusturuan ka na lumapit sa Kanya, magbalik sa Panginoon, at magdasal muli. Ang problema, minsan galing sa Diyos, hindi para pahirapan ka, bagus para hubugin ka, para baguhin ka, panibaguhin ka, para itama kung nagkamali, ibangon kung nadapa. Ang problema, minsan galing sa Diyos. Hindi para ipahama ka, bagus para makagawa ang Diyos ng isang magandang milagro, malaking milagro sa buhay mo. Ang buhay ay isang paglalakbay. At sa paglalakbay po, 3 bagay. Una, destination. Saan ka ba pupunta? Sa patnubay natin, ang Espiritu Santo, dadalhin niya tayo sa Ama. Ang goal po natin, ang Ama, ang Diyos. Mahirap ka panalig, yung bang sumakay ka ng jeep, nagbayad ka ng 100 pesos, at nung tanungin ka ng driver, saan to? Tapos ang sagot mo, hindi ko alam. O kaya yung ibang sagot, kahit saan. O kaya yung ibang sagot, kung saan mo gusto, ikaw nang bahala. Hirap nun. Hindi ka nasusuklian ng driver. Pero magtataka siya. Sumasakay ka ng jeep, hindi mo naman pala alam kung saan ka pupunta. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, bumabangon ka sa umaga, hindi mo naman alam kung para saan. Sa buhay na ito, kailangan alam mo ano ba yung destination mo. Ano ba yung goal mo? Ang goal mo magmahal. Ang goal mo maglingkod. Pero ang pinaka-goal po natin, si Jesus. Makasama siya sa langit, sa piling ng Ama. At maabot natin yung goal na ito sa patnubay, paggabay ng Espiritu Santo. Kaya alamin mo yung destination, pero dapat i-appreciate mo rin yung journey patungo dun sa goal natin. Ano ba yung pinakamalayong lugar na napuntahan mo? Baguio, Ilocos, Bicol. Yun yung mga malalayong lugar na napuntahan ko dito sa Pilipinas by land. Medyo matagal, 10 hours, 12 hours travel. May mga pagkakataon nakakatulog. Pero may mga pagkakataon pinipilit kong gumising. Bakit? Kasi ang ganda-ganda ng view. Hihinto, may mga stopovers, kakain, ang sarap ng pagkain, iba't ibang lugar. Yung journey towards your goal, mahalaga din. At yung journey na ito, hindi po laging maganda ang kalsada. May mga malubak. Minsan may detour, minsan may mga close roads, pero magpapatuloy pa rin. Sa buhay, minsan madadapa, minsan masasaktan, minsan iiyak. Hindi lahat tagumpay, hindi lahat saya. May mga kabiguan, pero kailangan nating pagdaanan. Again, hindi para pahirapan tayo. Kailangan mong pagdaanan yung hirap, hindi para pahirapan ka. Kailangan mong pagdaanan yung mga kabiguan,
Kailangan mong pagdaanan yung pag-iyak, hindi para pahirapan, kasi kailangan para mag-mature, para tumibay, tumatag, para lumalim ang ating relasyon sa kapwa, higit sa lahat, lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Mahalaga yung destination, mahalaga yung journey, pero ito, sinasabi po sa atin ngayon, napakahalaga kung sino yung kasama mo, the people who you are with. Kaya magpasama ka sa pamilya mo, magpasama ka sa mga kaibigan mo. Pare-pareho tayong hindi perfect. Pero inuulit ko kapanalig lahat ng relationship may gulo, lahat ng relationship may away, pero may relationship kahit may gulo't may away, buo pa rin. Bakit? Kasi pinipili na magpatawad. Pinipili na manatili. At yung mga tao na nagpapatawad sa atin ng napakaraming beses, yung mga tao na nananatili sa kabila ng marami nating pagkakamali, naku, ingatan mo yan kapanalig. Yan yung pamilya mo, yan yung mga kaibigan na pinadala ng Diyos para samahan ka sa mundo na ito. Magpasama ka sa Espiritu Santo na pinadadala ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesucristo, pinadadala araw-araw upang hindi mo pasaning mag-isa ang bigat ng buhay. Upang hindi mo danasing mag-isa ang sakit ng buhay. Upang sa kabila ng problema, ang makita mo ay ang maganda pa rin na magagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka mag-isa, kapanalig. Sa paglalakbay sa buhay, meron kang kasama. Kaya sigurado ang tagumpay. Sigurado marireach natin ang goal, ang destination na inihanda ng Diyos para sa atin. Tanggapin mo yung mga tao na kaibigan mo, pamilya mo, na pinadadala ng Diyos. Higit sa lahat, tanggapin mo ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan na siyang magpapalakas sa atin at maggagabay sa atin upang maabot natin ang inihanda na gantimpala ng Diyos Ama para sa bawat isa sa atin. Come Holy Spirit, I pray, come Holy Spirit, we need you. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid, upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri, Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw
ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabugsang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito. Para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob, maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ni Honesto aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sabagat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Taglay ang Espiritu Santo magbigaya ng kapayapaan. Kapayapaan po sa inyo mga kapanalig.
Mga kapatid, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Sa pamagitan niya, magaganap ang mga milagro sa ating buhay. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghiyan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Pagkalobong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, pagalingin kayo ang iyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, taglay ang patnubay ang Espiritu ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.